Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, ito po, nagsalita na po si Antonio Torreon po. Kung nasaan daw po si Senator Bato de la Rosa, no? Habang naman po ito si Senator Rodante Marcoleta po, ay painit ng painit po ang kanyang dikdikan laban dun sa kinasuhan daw siya ng kakasuhan sa ombudsman. Kahit naman lang saan na iligaw natin ang topic na ito, alam naman natin saan patungo di ba? Alam naman natin kung sino't punot dulo nito na kung bakit si Senator Marcoleta nabaliktad pa. Isipin mo, mamaya makikita nyo, si Senator Marcoleta pa ang namoproteksyon ngayon sa mga magnanakaw. Isipin mo yan, siya may gustong mag-reveal ng mga kalokohan ng gobyernong ito, binaliktad siya, siya pa ngayon ang namoprotekta daw ng mga magnanakaw. Malalaman nyo yan. Ganyang kabaliktar ng mga isip ng mga tao ngayon na alam nila yung totoo, pilit na pinagtatakpan. Huwag lang masisi yung big fish. Sa kadahilanan niyan lahat-lahat, isa lang ang kahulugan niyan, Meron talagang big fish na dapat mahuli na pilit nilang pinagtatakpa. Ngayon si Senator Marcoleta ang napapasama. Lahat, di ba? Jinggoy, Mark Villar, Marcoleta, Bato, Bongo, lahat na lang Amy Marcos, lahat perfect. Wow! Hindi ba kayo nakalata? Hindi ba kayo nakalata? Maski ako, halimbawa, kaaway ko ang minority black, kaaway ko, halimbawa, gait ako, makakalata pa rin ako Di ba? Teka muna, hindi na to tama. Di ba? Yan kasi ang isipan ng mga taong walang pagmamahal sa taong bayan. Dahil kapag ang isipan ng isang taong politiko, na nanunungkulan bilang public servant, ang iisipin niya lagi hindi sarili niya. Minsan niya sa ibang bansa, di ba? Sa kahihiyan, sila mismo ang bumababa Sila mismo nag-resign. Sa Japan, ganyan Pag nasadlak sila sa kahihiyan, sila mismo nag-resign. Dito, hindi. Pag sila nasasadlak sa kahihiyan, pasasamain nila yung taong may kagagawan kung bakit sila nahihiya, nasasadlak sa kahihiyan. Di ba? Katulad dito, anong naging gawang kasalanan ni Senator Rodante Marcoleta sa ombudsman? Simple lang. Di ba? Walang ibang puro dinurog si Boying. Saan? Doon sa salitang bendalo. Nung nadurog syempre hindi papayag Wow, eto ko, hindi ako papayag. Yari ka ngayon. Di ba? Nakita nyo, kaya banggit natin kanina, sino ba nagsimula nito? Sino nagpasimula? Sino nagpasimula? Di ba? Mula lang nagbendalo na yan, ayan na, sunod na, may kakasuhan ng ganito, lumakas loob ng mga magkakaso. Di ba? Sinamantala nila Bakit? Iisipin kasi nila, uy, tamang-tama, kasuhan natin sa ombudsman to si Marcoleta kasi galit niya si Boying kaya si Boying kakampihan tayo. Yan ang mentalidad ng mga tao na bantay sa lakay. Na binabantayan sila Senator Marcoleta. Ito naman si Bato, pilit talagang huhulihin na, harap-harapan na, wala nang pakialam. Hayaan nyo, ito senaryo hayaan nyo isipin ng taong bayan na talagang wala nang soberenya ang Pilipinas, basta mahuli natin si Bato, si Sara ma-impeach natin, si Marcoleta matanggal bilang senador, si Bongo isunod natin, si Jinggoy alisin natin, si Chis natin, ikulong natin, lahat ikulong, sila lang ang perpekto. Di ba? Kita niyan. So, asan ang korupsyon? Walang korupsyon. Si Duterte nakarami korupsyon. Paano si Saldi? Si Saldi, DDS na rin yan. Paano si Gutesa? Si Gutesa, sabi INC daw. Ay, Diyos ko po. Tapos, yung talak ng talak dyan sa Facebook, na nakala mo, napakagaling. Debate tayo. Nahamong kita, debate tayo. Kilala mo ka kung sino ka. Banggit ng banggit dun sa INC, na si Gutesa daw INC. By bago, di ba, nakaraan si Saldi ko, ngayon daw si Gutesa INC. Kaya daw, ginawa ng script ni Mike Defensor, tapos yung Marcoleta daw ang kasabwat. Yung hindi ko alam kung babae yan o lalaki yan Di ba? Alam nyo na yun kung sino yun. Talak ng talak. Di ba? Debate tayo, durugan tayo. Tingnan natin kung mananalo ka. Tingnan natin, di ba? Ganun lang simple, di ba? Okay, tutuloy natin. Yes, si Gutesa daw, si Diskaya daw, lahat na lang ng lumabas na testigo na magsasalita at magpapatunay, lahat yun peke lahat. So, asa yung trilyon na nawala? Kay Duterte sinisisi lahat. Ganyan po mag-divert na sila. Wala sila kasalanan. Yung mga baha, yung mga flood na yan, na wala silang pakialam dyan. Kasi kung may pakialam sila dyan, yan ang pupuntirahin nila, hindi yung tao. Sabi yan ni Senador Rodante Marcoleta, di ba na kung naalala nyo?
Yung magnanakaw ng kalabaw, siya nagsabi, ninakaw yung kalabaw mo. Tapos yung nagsabi na nagnakaw ng kalabaw, yun ang paparusahan mo? Hindi ba dapat mas maganda parusahan mo yung nagnakaw mismo ng kalabaw? Hindi yung nagturo kung sino nagnakaw? Di ba? Hindi. Bakit nila pinoproteksyon yung magnanakaw? Sorry lahat yun ha. Sorry ako lahat to. Mula kanina. Bakit? Kasi maaaring kakampi nila, kasabwat nila. Di ba? Sorry lang yan. Palaginip ko lahat yan. Kinuwento ko lang sa inyo. Di ba? O ngayon, madako na tayo dito kay... Dito muna tayo, talaga mga hybrid kayo. Painggan muna natin to si Boying. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Pero may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang. I can limit myself to that. Andito pa po sir si Sen Bato sa Bicol. Andito pa naman yata. He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or we're tracing his whereabouts once in a while. But the trace namin. Harap-harapan na, no? Talagang gusto nilang padala si Tatay Digong sa dahig. Ayaw talaga nilang litisin dito. Sila nakaupo, sila ombudsman, sila DOJ, andyan. Ba't hindi nyo gawin utusan dito sa Pilipinas na dito litisin, dito ikulong? Kung gusto nyo mabilibid pa si Bato, okay lang. Gusto nyo talaga sa dahig. Bakit? May nag-utos ba na satisfy ang boss nyo? Yung ba? Meron ba? Di ba? Kaya dito nagsimula yung mga kaibigan eh. Kung bakit yang si De La Rosa, damay-damay na magmula kay... Alam mo, kita nyo yung kwento? Hindi nyo nagigets? Ha? Si Marcoleta, walang ibang layunin to. May edad na to, magsi-73 na to. Diyos ko po, gagawa pa ba to ng mga kasikatan niya sa sarili niya? Sipin nyo nga yun. Di ba? Ang layo nito, gusto niya makuha yung big fish. Anong ginawa sa kanya? Ito, painggan nyo ha, painggan nyo. Kaya ang koneksyon nito, si Bato, si Marcoleta, sunod-sunod sila kasi sila yung Duterte Black na ika nga, tinatawag na Duterte Black eh. Lahat sila may pini-issue. Si Cayetano lang wala kasi si Cayetano lumalaban eh. Saka wala sila mabutos kay Cayetano eh. Pero susunod na rin nila yan, malamang yan. Di ba? Binabakbakan nila. Ito, pakinggan nyo ha, Oh, Marcoleta, libre magnakaw basta state witness. Saan mo nakuha yan, Philippine Morning News, yung salitang ito? Marcoleta, libre magnakaw basta state witness. Basahin natin mo kapalpakan nito ha. Ayon kay Senator Dante Marcoleta, hindi daw kailangan isoli ang pamilyang Diskaya ang perang sangkot sa kaso para makamit ang status na state witness. Pahayag ni Rodante Marcoleta tungkol sa Cruel Diskaya at Sara Diskaya. Ayon kay Marcoleta, sinabi niyang hindi raw kailangan na isauli ang pamilya Diskaya ang perang siyasabi ni Nakaw bago sila payagang maging state witness. Mapasama sa witness protection, security, and benefits. Pero, sabi niya, hindi na kailangan isoli. Yung saitang kailangan, dinagdag niya. Tinapos niya. Ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta ganito, hindi mo na kailangan isoli. Kailangan mo na maibigay ang state witness para aminin ni Diskaya. Gusto nyo, debate na lang, restitution, sama-sama, sasama ako. Habang si Senator Marcoleta at saka si Carpio magdidebate, doon tayo sa gilid, Lahat kayo, ako mag-isa. Payag ako. Gusto nyo? Para talaga magkaalaman. Ito topic, Ito topic. Ano mas mahalaga? Isoli muna o imbestigahan muna bago isoli? Yun ang topic natin. Ganito kasimple yan, Isoli muna, sabi, pinagbinta si Marcoleta na para lumalabas kasi dito, libre magnakaw basta state witness. Mali ka. Kung sino ko nag-post ka, mali ka. Ayan, binigyan din niya ng Section 3, subsection 10, ang batas wala raw nakasad na restitution, pagsasauli na ako yaman, bilang isang requirement para sa WPP. Ipinunto rin niya na hindi ang matatag na bilang o halaga ang perang umano'y ninakaw dahil nasa simula lang ang investigasyon. Kaya ayon sa kanya, dapat nakabase lamang testimonya at komparasyon pagkasakop ng state witness. Tanong ko sa'yo, nag-post ka, bakit gusto mong ipasole ang pera? Bida si Marcos? Sa termino niya may nagsole? A. O B. Masaya ba sa puso may nagsoli ng perang magnanakaw? C. Mapapakinabangan ba yung pera sa taong bayan? Alin doon? Ba't gusto mong ipasole? Eto,
Pag sinoli yung pera, anong mangyayari? Anong mangyayari? Ako magnanakaw. Ako si Diskaya. Isoli ko pera. Boom! Makukulong ako automatic. Bakit? Inamin mo na magnanakaw ka. Kulong na ako. Bakit pa ako aamin? Eto na ako eh. Protection na lang sa pamilya ko na maiiwan ko dun sa labas. Yung mga anak ko maliliit pa. Huwag na ako umamin, baka may mangyari masama dun sa pamilya ko. Correct? Wala namang mangyayari masama sa pamilya ni Diskaya. Gano'n ka kakasiguro na sa Pilipinas ka? Yung tao, isang magulang iniisip yon. Tama? Sinoli na eh. O yung iniisip ni Marcoleta na ganito. Imbestigahan muna, bigyan ng witness protection para umamin kung sino-sino lahat ng kasabwat. Pag inamin niya lahat ng kasabwat, malamang ituturo din siya eh. Hindi kaya eh. Damay din siya. Automatic maisosoli yung pera. Umamin na, meron ng mga witness at meron ng mga suspect na isoli pa yung pera. O anong gusto mo? Yung gusto mo na isoli yung pera pero walang suspect? O suspect na tinuro na isinoli pa yung pera? Katulad ng Houston Senator Dante Marcoleta. Di ba? Mas maganda kay Dante Marcoleta? O, sino ngayon ang ayaw pinoproteksyon ng magnanakaw? Kayo ang namoproteksyon ng magnanakaw, hindi si Senator Marcoleta. Bakit? Ang gusto ni Marcoleta, parehas. Witness protection muna para aminin. Bakit nga ba kailangan ng WPP? Paano pa umamin? Natural! Ang aaminin niya, mabigat na tao. Hindi ganun katapang si Marcoleta. Tulad ng talagang bakbakan tayo. Hindi ganun. Lumaki sila sa pagbibusiness nila. Wala silang tapang kakayahan sa dibdib nila. Hindi naman sila sundalo eh. O sana kung sundalo katulad ni Trillanes. Di ba? Tapang ni Trillanes. Talagang haharapin niya mga Duterte. Tapang at tao. Pero Diskaya hindi matapang. Anong ginawa Diskaya? Hindi ako matapang, hindi marunong makipagsuntukan, hindi marunong makipagbarilan. Ano ba? Duwag, siyempre, mamaya, ano ba yun? Baka may pumutok na labintador lang sa bahay niya. Gaya si Diskaya eh. Ano gagawin niya? Pag umamin ako, wala akong protection sa bahay ko. Kawawa ako, baka tapusin ako. Ano kailangan? Kailangan ng protection bago ako umamin. Tapos, pag umamin na siya, doon na masusoli yung pera. Gets? Ang lahat ng ito, restitution, bendalo. Kaya lumalabas mga kaibigan, si Boying versus Marcoleta. Yan ang simula niya ni. Tama, mali. Marcoleta ang nagsimula sa kasi Boying eh. Diba? Restitution muna. Bakit pinipilit mo restitution? Bakit? Wala naman kami sinasabi na pag nag-restitute, pinoproteksyon namin si Diskaya, yung magnanakaw na isoli ang pera. Hindi ganon. WPP muna bago kasi nasa huli ang proseso. Ikaw ba naman, bigyan kita sample, nagnakaw ng 10 milyon dun sa bahay. 1 milyon, nagnakaw 1 milyon sa kapitbahay mo, 1 milyon. Hinuli mo yung tao. Pero alam mo, may kasabwat. Ano magandang gawin? Isoli mo yung ninakaw mo? O sino yung nasa ulo mo para magnakaw ka? Alin? Hindi, ang gusto ng mga to, pag yung magnanakaw sa kapitbahay, isoli mo na yung pera. Pagkahusoli ng pera, kukulong yung tao. Okay na, hindi na aamin yun. Maniwala kayo sa akin. Hindi na aamin yun. Pero kung binigyan mo siya ng proteksyon, sino kasabwat mo? Aamin yun. Tapos, isusoli niya pa yung pera. Ganon ang kaganda ang plano ni Marcoleta. Ayaw nyo. Di ba? Ayaw nyo lang. Ito. Painggan natin si Torion, Atty. Torion dito sa kanyang kay Bato, kung nasaan si Bato. Balita daw sa Pampanga si Bato eh, ito. Ang lahat ng sinabi ko, tsore lang yan ha. Huwag niyong paniwala na, panaginip ko lahat yan. Wala kayo masasabi niya yon. Pag sinisi niyo ako, sabihin ko lang, panaginip ko naman lahat yun eh. Ano kayo ngayon? Di ba ganyan kayo? Pag nasusukol kayo, sasabihin niyo fake news kalaban. Pag nasusukol kayo, sasabihin niyo obstructionist yung kalaban. Diba? O kaya DDS yung kalaban. Lahat, ito, lahat ito, palaginip ko lang. Sir Elito Torion. Attorney, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Sir Ted, magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig
Opo. yung popular na station. Opo, nagkasalamat ka din mo, attorney. May paunang tanong po si Chacha. Go, Cha. Yes po, attorney, good morning. Okay. Oo, unang tanong po muna. Yes po. Oo, may mga balita po kasi na nasa Pampanga daw po ngayon si Senator Bato. Pero nakakausap niyo po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Honestly, hindi ko siya nakakausap. Pero yung misis niya, nakakausap ko palagi. I was with his wife noong Saturday. Saturday ba yun? O Sunday? Nandun sa kanilang bahay dun sa Davao. Kasi nagagaling ko lang sa Davao. So, nakausap niyo po yung asawa niya mismo. Personally po Misis. ito. Personally po. Personally, yes, Oo, personally. But si Senator, hindi po. Hindi po. Oo. Naitanong niyo po ba sa kanyang asawa kung nasaan po ngayon si Senator Bato? Hindi ko na itanong sa kanya. Hindi kami, iba yung napag-usapan namin, yung mga possible remedies. Hindi ko natanong kung saan ba si Senator. Umiiwas na rin ako sa mga tanong na ganyan kasi baka kung malaman ko, ayoko magsinungaling. Oo, yun lang. Opo, oo. Attorney, Yes po. oo, kasi paano po ito ngayon dahil 'di ba po may mga bali-balita nga po na posibleng meron na nga pong arrest warrant from ICC. Meron na yan, matunog na eh. Meron na yan. Interview last time si Ombudsman Boying Remulla, inulit niya po ulit 'yon, sinasabi niya po na talagang meron daw pong inisyu na arrest warrant, though wala pang pinapakita. Isusunod nila si Bongo. Sasama na ugali, no? Grabe. Sasama na ugali. Titindi. Hindi ko kinakampihan si Bato, ha. Kung may kasalanan dito, is dito iulihin. Hindi sa ibang bansa. Sama na ugali. Grabe. Na official copy. So, ano po ba ito? Ano po ba itong dahilan? Dinaig pa si Lucifer. Sabi ko nga, di ba? Si Lucifer, pagpatay ka na, tatantanan ka na. Di ba? Kanya na yung kaluluwa eh. Wala na eh. Okay na. Nadamay ka na eh. Etong mga to, kulang pa kahit kamatayan nila, ayaw pa rin. Ayaw pa rin patawaris digong. Di natin mahagilap si Senator Bato ngayon. Is this for safety reason o nagtatago na po dahil mukhang totoo nga yung arrest warrant? Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant ito. Kasi marami nang nagsasabi sa akin, although hindi ko pa talaga ma-confirm, no? At saka gusto ko lang sana makiusap na instead na i-blame natin si Senator Bato, alam mo ba na under Article 88 of the Rome Statute, ang argument nga sana namin, hindi na tayo partisan, na hindi na yan effective dito sa Pilipinas kasi under Article 127, hindi nga within 1 year yung pag-sumite doon sa appeals chamber yung Philippine situation. So supposedly wala na talaga tayo dyan. Pero granting for the sake of argument na nandyan pa tayo, under Article 88, i-ensure nga sana na meron tayong procedure under our law for any forms of cooperation. So itong surrender na sinasabi nila, under Article 89 ng Rome Statute, no? Nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Sinasabi ko na palagi, wala pa nga tayong procedure, wala tayong legal framework as to how to effectuate surrender. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Yeah. Asa si Junior? Sabi niya, hindi tayo makipag sa ICC. Eto pangalawa, uulit na naman, tahimik na naman sila. Tapos yung pink, nagmamasid na naman. Di ba? Nagmamasid lang sila. Yan, audience lang sila ngayon. Habang buhay silang audience. Hindi pa dinala sa competency. Kasi alam mo, may pribilehiyo ka, nakaupo ka ngayon sa posisyon eh. Yung litisin sa Pilipinas, justice system ng Pilipinas, malamang guide kayo sa mga DDS. Parusahan dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Sabi ko nga, di ba? Kung nagagawa nyo sa bansang Pilipinas yan, what if pa kaya sa mga nakatira sa bansang Pilipinas? Tapos sabihin nyo sa taong bayan kayo? Hindi kayo sa taong bayan. Huwag kayo magpanggap. Judicial authority. Yan din sinabi kay Kristo nung panahon na yon. Pero bandang huli, pinako nila si Kristo. Tandaan nyo yan. At saka yung mga tao nung panahon ng mga Israelita, mga Hudyo, nagmamasid din sila. Nagmamasid lang kami wala kami. Pero pinako, yung pinako si Kristo, nandoon sila. Sa panahon na yun, sila yun. Sa panahon na yun. Korte na hindi na nga tayo sana parte. So, hindi naman po pwede yun. Kasi meron tayong functioning court, meron tayong judicial system dito,
kailangan na idaan siya dito sa korte. Pero ang mga procedure dito, wala pa tayong ginawa. Kaya nga, huwag natin isisi si Senator Bato. Isisi natin ating gobyerno na hindi gumawa ng mga proseso, na mga rules kung paano i-effectuate itong surrender. Gaya ng extradition. Mayroon na nga tayo extradition rule. Dito sa surrender na pinipilit nila na gawain, wala tayong rules dyan. Wala tayong procedure under our national law. So kung wala procedure, bakit mo dakpin? So, sa madaling salita, Attorney Israelito Torion, ulitin ko po yung tanong, ang dahilan, malamang po, no, sa malamang ang dahilan kung ba't hindi nagpapakita ngayon si Senator Bato, dahil may pangamba siya na yung nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, yun po ang gagawin sa kanya ng gawin. Yung mga tao na sasabi, duwag ka pala Bato, harapin mo, duwag ka pala hoy. Hindi ka duwagan ang pag-urong. Tandaan mo, hindi porket nagtatago ka, duwag na, mali ka dyan. Ikaw ang halimbawa, 3,000, kalaban mo, ikaw lang mag-isa. Susugod ka, hindi mo kaya labanan niya, duwag ka, hindi mo kaya labanan. Hindi ka duwagan yun, kaingotan yun. Nung ito. Siyempre, meron na tayong classic example. Kinidnap lang bigla. Extraordinary rendition yung ginawa talaga. Hindi man lang dumaan sa korte. Meron tayong Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang due process. Diretso na lang. Dinala mo doon sa ICC. Kung i-question mo yung jurisdiction doon sa ICC, hindi rin po pwede kasi yung general rule nila, they do not concern as to how the jurisdiction over their person was acquired. Kawawa naman yung tao. Di ba? Yes, so, sir. maggawa tayo ng klaro na procedure dito bago mo sisihin si Senator Bato. Parang naging whipping boy para ma-divert lang yung attention doon sa investigation natin sa flood control scam. Ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pwede naman siyang file ng kaso dito. Harapin namin yan. Kung mag-file kayo ng kaso dito kay Senator Bato. Opo. Yes, sir. And ako po, we completely understand, ang inyo pong argumento dito, attorney, kung bakit nga po kaninyo, hindi po, ngayon, hindi po lumalantad ang inyo pong kliyente. Naiintindihan po natin yan, attorney. Attorney, sa kanya ho ba na ang pinag-uusapan ay ICC Order of Arrest? Dito ho ba sa Pilipinas, under our laws, particularly po sa rules of court, and for relevant statutes, ang pangkaraniwan ho bang pulis o sino man pong law enforcement agency ay pwedeng manghuli o hindi kasi po ang regular po ng mga arrest warrant na nanggagaling sa regular courts maging sandigan bayan ang nagpapatupad niyan any law enforcement agency, di po ba under our Philippine laws. Kapag ho ganyan ba, ang pulis dito na lokal o NBI ay pwede mag-serve noon o special po itong order o pulis? Paano kaya? Kaya nga, sir, wala pa tayong rules. Supposedly under Article 88 po ng Rome Statute, kailangan tayo magawa ng ating sariling procedure as to how to... Wala. Ang gagawin talaga nila, gagayahin na, bakit kayo sa panahon ng Duterte, wala naman kayong due process Si Digong nyo, walang due process Kaya ang gusto nila palabasin, gumawa man sila ng walang due process ngayon, maikukumpara sila. Hindi naman to kumparahan Tandaan nyo So, ibig nyo palang sabihin, yung walang due process si Duterte dati, mali yun, di ba? Ba't nyo gagayahin ngayon? Sige nga. Akala ko ba yung mga dilawan, ayaw ng, yung mga loyalista, gusto nyo, gayet kayo kay Duterte kasi dati panahon niya, walang due process. Bakit ngayon? Wala rin parang due process tong tila yata walang due process to. Para pabor kayo. Hindi kayo pabor. Pabor lang kayo sa sitwasyon. Kasi gusto nyo makaganti. Tama, mali. Gusto nyo asarin ang lahat ng DDS na makulong na to. Gusto nyo babagsakin si Marcoleta, lahat ng senador pababagsakin nyo. Biruin mo yan. Anong klaseng kaisipan yan? Obstructionist daw sa... yung palingkira ng Malacanang, sabi obstructionist? Lahat yan, obstructionist? Bakit? Pag ba setang obstructionist sa Pangulo lang kumakapit? Yung mga sumisira sa senador ng Pilipinas, hindi ba kayo obstructionist din? Bakit pag setang obstructionist para sa Pangulo lang dapat ikapit yon?
Paano naman si Marcoleta? Marami sumisira sa kanya. Obstructionist din kayo. O hindi kayo amin, obstructionist kayo. Doon lang talaga sa Pangulo. Isip-isip. Yung mga forms of cooperation natin sa ICC, wala tayong ginawa niyan. Dito sa Pilipinas, isang warrant of arrest lang kilala natin yung i-issue ng korte ng Pilipinas. So ang stand namin dyan, yung warrant of arrest na yan, meron pa sanang proseso yan kasi parang akin to a foreign order yan, akin to a foreign judgment yan. Then it should follow Rule 39, Section 48. Ipa-validate mo muna yan dito ng local court kahit para yung local court na parang mag-issue din siya ng counterpart warrant in accordance with the warrant from the ICC. Kasi mahirap yung foreign warrant. Wala pang procedure dito kung paano natin i-validate yan. Opo. It makes sense, attorney, ha? Ito ang pinapaliwanag. Kasi, sa mga nanonood ngayon sa atin, kasi alam niyo naman ito, dalawang grupo itong nagpapakbakan ngayon, ano? Yung mga anti-digong at saka itong pro-digong po ngayon na nagbabakbakan. Ang sinasabi ko kasi ni attorney, na itong arrest order ang gagaling sa isa pong banyagang supposed to be international court. Dito, pag dumating yan dito, hindi ito pangkaraniwang arrest warrant na ang sinumang pong law enforcement agency ay dapat magpatupad. May kaukulan po dapat na panuntunan na hindi naman nabuo that time na tayo po'y miyembro pa ng ICC. Ang sinasabi ni attorney. Kaya nga ngayon, may pending pa yan. Hindi na tayo member, alam ko Pilit nyo pa rin, member pa rin tayo? Anak ng titing naman talaga. Di ba? Supreme Court petition, itong mga pamilya po ni Pangulong Duterte. Oo, meron yung pending kasi yun nga ang nakakatawa kasi they are saying na meron silang warrant. Pinapakumpel ko naman na i-present yung warrant. Ayaw naman. Ino-oppose din tayo. Alam mo bakit? Kasi kung meron ng warrant, magiging compelling na yung motion ko na mag-issue na ng TRO. Kasi clear and urgent necessity na. Ang problema din nga dito, inuulit ko, wala tayong klaro na procedure. Paano kung peke pala yung warrant? Hindi kina-confirm dito sa Philippine Court. Kasi under Rule 39 nga sana, Section 48, ipa-confirm pa yan, ipa-validate yan para mapagbigyan naman kami ng rason na makapresenta din ng ebidensya doon sa korte. At wala nang ganyan. Wala na. Talaga pag ICC kulong na. Wala apil-apila. Due process. Sige po. So may attorney ito ho ngayon. Una ang tila ang sinasabi ng iba na asan na si Senator Bato kasi nung unang kinakapanayam siya sinasabi na hindi kung darating yan I will face it, no? Bring it. Hindi ganoon, sir. Hindi porke sinabi bring it on. Hahanapin niyo sa kanya yon. Kau naman. Talagang pag ang tao talaga hindi nagbabasa ng Biblia, no? Totoo lang talaga. Hindi, bagay, di naman si Ted Pailon may kasalanan noon. Inulit na lang yung mga tanong ng taong bayan. Nasa na. Pero sasagutin natin. Alam mo, hindi porket sinabi ko, sige! Minsan kasi tayo sa sarili natin, may defense mechanism tayo. Na, miski talo tayo ba, talo sa basketball. Talo na sa basketball, tambak ka sa basketball. Di ba sinasabi natin, di, kaya ko pa habulin yan. Di, kaya pa! Ako pa, kaya ko yan! Pero pag hindi nahabol, sasabihin mo ba, akala ko ba kaya mo? Matatalo kayo. Ka-impertinentihan yun. Tandaan mo. Ka-impertinentihan yun. Di ba? Yan po ang kanyang mga words. Okay. Ano po? Yan ang hirap talaga pag yung tao hindi nagbabasa ng Biblia, no? Gusto nyo basahin nyo para tumalino kayo. Bakit daw ngayon? Sasagutin ko yan, sir. Sige po. Ano po yung tugon doon? Dito ho sa nangangantsaw ho kay Senator Bato. Yung nangangantsaw kay Senator Bato, ipapatawarin natin yan sila. Kasi nga, yung warrant niya, hindi pa nga pinapakita talaga. So we do not even know. Hindi nila ipapakita, bibiglayin niya ako sigurado. Sorry ako. If it is in existence. In the meantime, yung procedure nila, isa lang. Ang procedure nila, gagawin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. So klaruhin nila yung rules.
dito kung ano ba talaga ang treatment natin, ano ang modality, kung surrender talaga, what is the procedure as to how to effectuate surrender. We should have a clear-cut implementing rules and regulations in that regard. Then, bring it on. Kung alam namin, then bring it on. We will face it. I'm very sure yun ang sasabihin ni Senator Bato dyan. Sige po. So ngayon po, ano po ang iyong sagot sa mga naghahanap sa kanya? Sinasabi na lugi ang bayan dahil siya tumatanggap pa rin. Lugi ang bayan. Lugi ang bayan! Pero pag kayo nagnakaw ng trilyon, hindi lugi ang bayan. Kasuhan si Kiko, si Marcoleta, lahat yan. Yan ang ethics sa kanila. Kasuhan lahat yan! Pero yung mga nagnakaw, tikom, bibig, nagmamasid. Po ng kanyang sweldo and actually allowances. Ngayon lang kayo nagreklamo, sayang sahod ni Bato de la Rosa, sayang pinapasahod sa'yo ng taong bayan. Sayang. Ba't yung mga politiko na harap-harapan, pinangalanan, hindi may papatawag, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. O ano masayang? Po kahit na siya ay hindi sumisipot sa kanyang trabaho in the Senate? Well, na-happy kami dyan kasi it means na binabantayan talaga nila si Senator Bato. Meron ngang senador dyan na nung November pa, hindi nga pumapasok, hindi nila binabantayan. Sino kaya yung senador na yon? Mga congressmen nga natin, halos hindi nga pumapasok doon sa kanilang opisina, hindi nila binabantayan. Si Senator Bato lang. Thank you very much for that acute attention towards Senator Bato. But there are self-preservation kasi itong kay Senator Bato siguro eh. I do not want to speculate kasi hindi kami nagkausap. Pero when it is your security which is at stake, when it is your very person, your personhood na, yung security mo ang at stake, damputin ka lang kaagad tapos itapon ka doon sa ICC. Hindi ka naman maka-question doon sa... Pagdaan ka na, abang buhay na yata yun. Biruin mo. Jurisdiction, invalidity ng arrest mo. Saka ang hirap madalaw, kahit kaibigan, hindi pwede, kamag-anak lang. Di ba? Kasi ang sa kanila nga, what is important is... Di ba dito sa Bilibid, pwedeng magdalaw kahit kaibigan? Di ba? Nandun ka na. Hindi naman po pwede yun. Yung kaniyang personal safety na ang nakataya dyan. Of course, he has to do something. But that is pure speculation kasi abogado niya ako, hindi naman talaga ako Senator Bato. Sige po. So, sir, pakisabi po sa inyong kliyente na kami po ay panay ang tawag sa kanya po sa kanyang opisina para siya makapanayam at maganda nga po sana na ang mga tao pong bumoto sa kanya. Actually, surprising ang kanyang resulta nitong nagdaang pong eleksyon. Ang dami po nagtiwala sa kanya. Marami na po ang nananabik. Sir, hindi po nagtiwala sa yung tao. Ititempt natin yung mga tao na magpakita si De La Rosa. Kasi depende sa sitwasyon yan Huhulihin nga siya ng ICC, ayaw nga niya Diba? Dapat harapin ni Bato, dapat dito litisin sa Pilipinas. Justice natin lilitis dito. Hindi justice ng ibang bansa. Kaya mga sumuporta kay Bato de la Rosa, okay lang sa kanila kahit di magpakita si Bato. Yun ang teorya ko. Sa kanyang tinig sa aming pong programa at ang kanyang paliwanag po, attorney. Kung may magbilagro na magkausap kami, sigurado yan, Sir Ted. Isasabi ko yan sa kanila. Alam ko naman, paborito kanya, Sir Ay, salamat nga po sa kanya pong pagpayag niya sa mga nagdaang panayam. Pahabol pong tanong si Chacha. Attorney, last na lang po. May mensahe po ba kayo kay Ombudsman Remulla? Siya po yung unang nagpalutang nitong issue na ito na meron na nga pong arrest warrant. Si Marcoleta nga, hindi pinaligtas Nakakasuhan Si Senator Bato. Magharap na lang magdebate-debate na lang, harap-harapan na lang sino mali Sa isang araw Marcoleta versus Remulla versus Carpio. Di ba? Sana, sir, bigyan mo ako ng kopya kasi ako na mga abogado para naman na meron akong mapakita doon sa Supreme Court na meron na talaga. Mahirap kasi ito, sir. Ang sinasabi mo lang, nasa cellphone mo, ayaw mo naman ipakita, baka pwede naman bigyan mo ako ng kopya, sir. Naman mabigyan din ng kaukulang pansin ng kanyang abogado at mapakita ito sa Supreme Court at ito pala itutuo at maka-aksyon na talaga ang Supreme Court doon sa aming hinihiling po.
baka Opo. pwede lang, sir. Opo, sige po. So, attorney, salamat po muli sa inyo pong panahon sa aming programa at kami po Okay, mag-aabang. hanggang dito na lang po muna tayo. Ito lahat aking tsorya lang. Ha? Bibigay tayo ng reaction dito. Para magkatapos-tapos na kay Senator Dante Marcoleta, alam mo talaga wala eh. Kita nyo naman, obvious naman lahat kinasuhan. Lahat, nauna pang kasuhan eh. Di ba? Wala, ligtas lahat sila. Yun ang hirap. Okay, andito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.